aalis ka mag-isa papuntang Maynila. Gusto mo sabihin ko kay Mama na all this time, alam mo kung nasaan si Darlene, pero tinago mo siya sa amin. Sinungaling ka? Alam mo, sinisisi ko pa yung sarili ko kung bakit nag-less si Darlene. Tapos malalaman ko na inaway-away mo siya? Dahil kapag hindi bumalik si Darlene dito, ikaw ang balalayasin ko. Hindi ako alis dito nang hindi ko kasama ang anak ko! Hindi siya nanggaling sa'yo! Anak ko si Darlene! Totoo ba ang narinig ko na Perlita? Pinagpalit kayong dalawa ni Aida. Pinalabas nila na si Marilyn ang tunay kong anak. Sabihin mo sa akin ng totoo. Bakit mo kami pinagpalit ni Marilyn? Kasi maganda ka! Si Marilyn pangit! Paano mo nagawa gawin yun sa akin, ha? Pwede ba huwag ka na nga magalit? Mabuti ka pa nga, nagkaroon ka ng magandang buhay. Si Marilyn hindi. Oo, so anong gusto mong gawin ko, ha? Magpasalamat ako sa'yo? Wala kang ibang ginawa, kundi saktan ako! Si Marilyn, Asa naman siya, no? As if papadulan siya ni Jerome. Iyang pangit-pangit kaya. Hindi ikaw ang nanay ko at hindi ako sasama sa'yo. Umalis ka na! Ayoko makita yung peke mong pagmumukha dito! Baka pwede naman ako humingi sa'yo ng pabor. Pabilis naman to kay Darlene, oh. Paborito niya kasi yan, eh. Huwag mo na lang sabihin na galing sa akin. Sabihin mo, tira lang dito sa restaurant. Kasi Jerome, hindi ko alam kung maaabutan ko pa siya sa bahay. Kasi ang alam ko, ngayon dadating si Allison para sunduin siya. Pupunta kasi sila ng Maynila. Si Darlene? Anong gagawin niya doon? Gano'n daw siya katagal mawawala? Mabuti pa siya na lang yung tanungin mo. Marilyn, galit pa rin sa akin si Darlene. Kahit puntahan ko siya, hindi makikinig sa akin yun. Jerome, paano kung sabihin mo na lang sa kanyang totoo? Aminin mo na kaya mo siya iniwanan dahil yun yung utos sa'yo ni Sir Ziggy. Marilyn, mas lalo lang siyang magagalit. Kilala ko si Darlene. Mas importante sa kanyang malaman na mas mahalaga siya kaysa sa ibang tao. Gusto ko muna mag-isa. Anak, alam kong naguguluhan ka. Hindi mo maintindihan kung ano mga pangyayari. Pero huwag kang mag-alala, nandito ako. Buong buhay ko pala, isang kasinungalingan lang. Hindi naman pala ako isang tunay na Carbonell. Bakit hindi niyo ako kinuha sa kanila? Kailan ko lang din nalaman, anak. Tinago nila sa akin ang katotohanan. Pero mas pinili mo pa rin na hindi sabihin sa akin. Kung hindi ko pa kayo naririnig na nag-uusap dyan ni Mommy ng babaeng yan, hindi ko pa malalaman na kayo yung nanay ko. Gusto kong sabihin sa'yo ang totoo, anak. Kaso nung pumunta ako doon sa resort, umalis ka naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung dumating ako dito? Natakot ako. Natakot ako na baka hindi mo ako paniwalaan. Na baka hindi mo ako matanggap bilang iyong ina. Bakit ko naman gagawin yun? Siyempre, tatanggapin ko kayo yung nanay ko. Batawarin mo ako, anak. Napanghinaan ako ng loob. Yun ba talaga? O baka naman hindi mo lang sinabi sa akin dahil kay Marilyn dahil ayaw mong malaman niya na hindi siya yung anak ninyo. Hindi, anak. Hindi ganon. Pwede ba? Tama na. Tama na. Huwag na kayo magsinungaling sa akin. Sabihin mo na sa akin yung totoo. Kahit na alam ninyo na ako yung anak ninyo, mas mahal mo pa rin si Marilyn kaysa sa akin. Anak, tawad mo ako. Nakakaloka kayo, Mars. Doon pa kayo sa tapat ng bahay niyo nag-away. Eh, di syempre marinig kayo ng mga bata. Hindi ko naman alam na bigla siyang bababae. Di sana dininay mo nung tinanong niya. At ano? Para makuha na naman siya ulit ni Giselle?
Ilang taon na akong nagtiis na hindi ko makapiling ang anak ko dahil dyan sa ginawa ni Giselle. Ngayon pa ba? Pati si Darlene ngayon, mawawala na sa'yo eh. Paano galit na galit sa'yo? Tinago mo yung totoo sa kanya. Hindi ko naman gustong malaman niya yung katotohanan sa ganitong paraan. Kasalanan ko to eh. Eh, ano gusto mong gawin? Candlelit dinner pa, tapos sasabihin mo sa kanya na, anak kita. Ganun ba, Mars? Huwag mo na sisihin ang sarili mo. Nangyari na yan. Naduwag ako, Josie. Nasabi ko lang noon pa yung katotohanan na alam kong anak ko nga si Darlene. Hindi na siguro umabot sa ganitong nagalit pa siya sa akin. Kasalanan ko talaga to. Hello? Darlene. Hey, I'm sorry. I'm sorry kung naiwan kita dyan, ah. Tinakot kasi ako ni Tita Giselle, eh. Kapag kasi sinama daw kita sa Manila, susumbong niya ako kay Lola Cherito. Nasaan ka na? Wala na ako sa resort. I left na. Hindi ko pa alam kung kailan yung balik ko. Alison, wala na akong pupuntahan. Kailangan kita. I think it's time for you to go back to your family. Hindi ko na kayang bumalik doon. Darlene, isa kang Carbonell, okay? Hindi naman pwedeng nandyan ka lang sa squatters area na yan. You don't belong there. Maraming salamat, Harry, ah. Kailangan, Marilyn. Mauna na ako. Sige. Ingat ka. Ba't di na siya tumuloy? Kasi inabot ko lang yung resume ko dahil nabanggit siya sa akin na meron daw food network na bubuksan, kaya babaka sakali sana ako. Supportive naman pala yung boyfriend mo eh. Oo. Maswerte nga ako na nakahanap ako ng isang lalaking katulad niya. Mabait at napakamaunawain. Masaya ako para sa'yo, Marilyn. Isa lang sana yung nihiling ko. Sana hindi maging sing komplikado yung relasyon niya kagaya na sa amin ni Darlene. Sana nga. Basta ang importante, mamahalin ka ng buo niya ni Harry at hindi ka niya lolokohin. Kapag niloko ka niya, alam mo na siguro yung mangyayari. Lagot sa'yo. Yun. Ano? Mabuti naman nandito ka na. Nag-aalala ako sa'yo eh. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Darlene. Ako muna. Wala akong balak bumalik sa resort at wala na si Alison, kaya wala akong choice kundi bumalik dito. Ituring mo na rin bahay mo to. Siyempre, anak kita. Isa pa yan. Sinong nakakaalam sa sikreto na to? Si Giselle, si Aida, pati si Josie lang. Good. And it's going to stay that way. Wala akong sasabihan kahit na sino. Kahit si Jerome pa yan o kahit si Marilyn na yan. Ako pa rin si Darlene Carbonell. Ang kaisa-isang anak ni Giselle at ni Ziggy Carbonell. Kung yan ang gusto mo. Ano yung sasabihin mo sa akin? Sana mapatawad mo ako sa nangyari. Gusto ko rin malaman mo na mahal kita. At babawi ako sa'yo. Saan ka nang galing? May kinausap lang ho akong kliyente. Sinungaling. Ang sabi sa akin ng driver, nagpunta kayo ng Teresita, doon sa lugar ng mga squatters. Sinong kinatagpo mo ron? May kliyente? Alam niyo na ho pala eh. Bakit kailangan niyo pa akong tanungin? Huwag mo akong pilosopohin, Giselle. Maikling-maikli na ang pasensya ko sa'yo. Sagutin mo ang tanong ko. Sinong pinuntahan mo ron? Si Perlita.
At bakit mo naman pupuntahan si Perlita? Nagbabaka sakali ho kasi ako na baka nandun si Darlene. At bakit naman mapupunta ron si Darlene? Kasi ho close sila dati, di ba? Pero mali nga ho ako eh. Wala nga ho dun. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo sinabi ang totoo nung una kitang tinanong? Kasi ho, Mama, kahit anong gawin ko, may nasasabi kayo sa akin. Ayoko lang naman na ngayon naman. Ang sabihin ninyo, nagpapakitang gilas lang ako sa paghahanap kay Darlene. Hindi ba dapat lang? Dahil anak mo, si Darlene? Magulo ka kausap, Giselle. Sinungaling ka kasi. Darlene, andito ka pa pala. Kala ko nakalis ka na. Hindi mo ba alam? I'm here to stay. Teka, ba't nandyan yung gamit ko? Anong ginagawa mo? Inaalis ko lang so I could make room for my stuff. Nay! Nay! Sumbongera. Nay! Bakit? Ano nangyayari dito? Ha? Bakit? Nay, tingnan niyo yung bisita niyo. Tingnan mo yung ginagawa sa gamit ko. Darlene, hindi mo naman kailangan ikalat yung mga gamit ni Marilyn. Pwede naman ako gumawa ng espasyo para sa mga gamit mo. Ang sa akin lang po kasi, Nay Perlita, ayoko lang na habang nagsistay ako dito, magkaka-virus ako dahil sa mga gamit ni Marilyn. Oh, and Marilyn, from now on, sa sala ka na matutulog. Teka lang, kasi ang pagkakaalam ko, bisita ka lang dito. Huwag ka naman umalis na parang sa itong bahay na to. Tama na, halika na, bumaba na tayo. Bye. Nay, akala ko ba aalis na si Darlene? Bakit hanggang ngayon dito pa rin siya sa bahay natin? Hindi kasi natuloy yung pagsundo sa kanya ni Allison. Pakisamahan mo muna. Nay, ayos lang naman sa akin. Natutuloy siya sa atin. Na matulog ako dito sa sala. Ang hindi ko lang kasi matanggap yung ugali niya. Kung umasa siya, parang siya yung may-ari ng bahay natin. Anak, ikaw na lang muna umintindi. Siguro mainit lang talaga ang ulo nun. Pakisamahan mo na lang. Yan na naman kayo, Nay eh. Na kaya siya hindi niya kasalanan kung bakit ganun yung ugali niya. Na napabayaan lang siya kaya siya nagkaganon. Yun naman talaga kasi yung totoo. Pero Nay, hindi sapat na dahilan yun para konsintihin niyo yung ugali ni Darlene ngayon. Bakit ako? Lumaki din naman ako walang ama. Pero hindi ko yung ginawang excuse para gumawa ako ng hindi maganda. Anak, ikaw ang mas nakakaunawa, kaya ikaw na lang ang umintindi. Papahangin lang po ako sa labas. Darlene. Bukas na bukas, dalhin mo yung mga gamit ko dito at huwag mong kakalimutan yung ATM and credit card ko. Okay ka rin, ano? Kung gusto mo makuha yung gamit mo, ikaw ang pumunta rito at kunin mo dito. Kasi hindi mo ko katulong. Eh ano kita? First of all, hindi kita nanay. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo lang yung sinasabi ko. Ano? Sasabihin mo yung sikreto ko? Kaya takot pa ba ako? Hindi pa obvious? Baka nakakalimutan mo. Kapag sinabi mo yung sikreto ko, pati yung sa'yo malalaman nila. Malalaman nila na isa kang peking Carbonel. So what? At least ako may nanay akong uuwian. Eh ikaw, kapag nalaman ni na daddy na niloloko mo lang sila, pagtatabuyan ka nila. Worst, baka ipakulong ka pa nila. Gusto mo mangyari yun? Hindi mo sasabihin yung nalalaman mo. Just do what I tell you to do. What now? Nakikiusap ako. Baka naman pwedeng pakisamahan mo si Marilyn ng maayos.
Hindi ko kayang gawin yun. Anak ko rin siya. Kung pwede, ituring mo na rin siyang kapatid. Hindi. Si Marilyn ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Siya ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Jerome. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko kayang mahalin ang inakala kong nanay. At siya rin ang dahilan kung bakit hindi mo ko kayang panindigan bilang anak. So hindi ko kayang ituring si Marilyn bilang kapatid. Mabahit siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Nay! Bakit po kayo nandito? Hindi kasi ako makatulog sa taas, anak eh. Pwede bang dito na lang ako? Nay, paano po si Darlene sa taas? Wala po siya kasama. Tulog na siya. Hindi niya na siguro mapapansin na wala ako. Sige ho, dito na po kayo. Doon na lang ako. Hindi na. Sige na. Mamaya maglalatag ako. Sige na, higa na. Giselle? Saan ang lakad? May biyahe ka? Mama, Ziggy. Teka, mga gamit ni Darlene yan, ha? Alam mo ba kung nasaan ang anak natin? Tinatanong kita, Giselle. Nasaan ang anak ko? Hindi ko talaga alam. O bakit dala-dala mo ang mga maleta niya? I-donate ko kasi sana yung mga damit ni Darlene. Pinaglululoko mo ba kami? Kailan pa tayo naging charity? 2 decades na kitang kilala. Hindi ka namimigay ng mga gamit. All of a sudden, mamimigay ka at gamit pa ni Darlene? Iniisip ko kasi baka kailangan natin ng good karma. Baka pag gumawa ako ng mabuti, bumalik sa atin si Darlene. Sana sa halip na tumulong ka sa paghahanap sa anak natin, mas naisip mo pang i-dispatch ang gamit niya? Talagang wala kang pakialam sa anak natin, ano? Hindi naman, sige, may pakialam naman ako. Pero kung ayaw niya yung ginagawa ko, sige, hindi na. Pasok na yung maleta. Mars, yan si Darlene, ha? Sinasabi ko sa'yo. Busada na yan, eh. Halata naman, nagtatagal yan sa inyo, eh. Para pahirapan lang si Marilyn. Ano pang gagawin ko? Hindi ko naman makontrol yun si Darlene. O, ibalik mo kaya sa pamilya niya. Ako na ang pamilya ni Darlene ngayon. Tingin mo, yan ang nararamdaman niya para sa'yo? Tingin mo talaga, Mars? O, ba't pumayag yan na itago yung nalalaman niyo? Kasi siya mismo hindi na matanggap. Hindi na matanggap na ikaw yung nanay niya at hindi siya tunay na Carbonell. Excuse me. Hindi, excuse pa. May sinasabi ka? Ay, ma'am. Wala po. Nauuhaw po ba kayo? Baka gusto niyo po ng tubig. Kukuha ko po kayo. No thanks. Sorry. I'm not sorry. Siguro, I'm just really clumsy. Total, naglilinis ka lang din naman dyan. O, ayusin mo na. Hindi naman siguro talaga ganun kadaling tanggapin yun. Siguro kailangan pa niya ng konting panahon para matanggap niya yung katotohanan. Habang naghihintay ka na matanggap ni Daryl yung katotohanan, kawawa naman si Marilyn. Diba? Alam mo, pasalamat ka. Mabait na bata talaga yan si Marilyn, pero malapit na maubos yung pasensya niyan kay Daryl.
Sinasabi ko sa'yo, Mars. Nanad sa akin. Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Ay, oo nga pala. Hindi mo ako pwedeng saktan. Ano ito? Kapal na mukha mo! Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan, kadiri ka! Stop it! Stop it! Stop it! Stop! Giselle, sandali. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sige, ano pa bang gusto mo? Ayan na nga, oh, pinapasok na nga uli yung gamit ni Darlene. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi na kita matansya eh. Bakit ba? Wala naman akong ginagawa masama. Wala kang ginagawang masama. Iba ang sinasabi mo sa kinikilos mo. Alam mo, napapansin ko, parang tama si Aida eh. Siguro kaya mo siya pinakulong para pagtakpan ng mga kasalanan mo sa amin. So, mas naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin? O bakit hindi? Matagal ko na napapansin na kakaiba ang mga kinikilos mo. Siguro may lalaki ka, no? Sino? Sino yung kabit mo? Ako pa talagang biniliktad mo. Hoy, Ziggy. Sa ating dalawa, ikaw ang nambababae. Ikaw ang manloloko, hindi ako. Sa utang na loob ka pa ngayon na nagpapakamartir ka. Kung gano'n lang pala, mas mabuti pa siguro maghiwalay na lang tayo. Ano? Total, wala naman yung kaisa-isang dahilan para sa pagsasama natin. Maghiwalay na lang tayong dalawa. Palayasin niyo babaeng yan! Palayasin niyo siya! Pwede ba? Hindi niyo naman kailangan magkasakitan. Pag-usapan natin to! No! No! Gusto kong mamili ka! Pumili ka! Ako o siya! Bakit niya kailangan gawin yun? Bakit kailangan niyang papiliin yung nanay ko sa aming dalawa? Ano bang gusto niya palabasin? Hindi mo ba siya yakapin? Kung ako sa'yo, sundin mo lahat ng gusto ko. Bakit ganyan ka na ngayon? I'm the monster you created. Aren't you proud? Kung pwede nga lang sana na magkasundo na kayong dalawa para wala nang gulo. Para pwede tayong tumira dito na parang isang pamilya. Kung meron man ako pwedeng gawin para magkaayos kaming dalawa ni Darlene, gagawin ko yun eh. Para lang kay nanay. Gusto ka daw makausap ni Darlene. Mukhang makikipagbati na siya sa'yo. Hindi ka nang pangit, ano? Bobo ka rin pala. Bakit mo ako pinapunta dito? Gusto ko, isuot mo yan. Sinukutoban ako. May nangyayaring hindi maganda sa anak ko. Sabihin ko sa kanya na binigyan kita ng pagkakataon para magkaayos tayo. Pero hindi mo ako pinagbigyan. Kaya mo bang malungkot siya, Marilyn?